So, siguro magandang pag-usapan natin yung pag-filtering. Kung ano ang pros and cons ng pag-lane filtering, lalo dito sa Pilipinas. Siguro na inuunahin natin sa mga pros. Para sa akin kasi, ang pros ng pag-filtering ng motor, una sa lahat, safety. Safety rin na nagmo-motor. Siyempre ako, katulad ko na experience ko na yung disgrasya na nakapila ako and then meron nag full stop sa harap. Ayun, kung sakaling bumangga yung truck sa likod namin, mas malaki yung risk na di na ako makasurvive, and then yung asawa ko sa likod, and also baka masira talaga motor ko noon, total wreck. The mas ano yung damage. Yun yung isa sa nakikita kong pros, kumbaga yung safety ng isang motorista, especially ng mga nagbumoto. And then pangalawa na isa ko nakikitang pros is hindi masyado nakaka-consume ng space. Kasi hamakin mo kung lahat tayo nakapila, mga nakamotor nakapila, kung hahamakin maraming nagmo-motor every morning, like mga grab drivers, tsaka ibang hailing apps, hailing na nagmo-motor. So hamakin mo kung lahat yun nakapila lang sa isang straight, mas malaki mako-consume nila na space, mas mahaba ang pila, mas malaki yung mas mata-traffic, mas magkaka-traffic, ahaba yung traffic, diba? Sa aminin man natin marami na ring motor, marami na rin sasakyan. So lane filtering is the best choice para maibsan yung traffic. Tulad na ito, di ba nakapila lang ako, hindi ako gaano nagpe-filter. Pero imaginein mo kung gaano kalayo yung distansya ko sa kanya. So instead na yung position ko is etong position ko ngayon, kung yung sasakyan na lang yun nandito, di ba? Then yung mga iba nasa likod nakausad pa. So yun nakikita ko nagiging pros ng pag-filtering. Una, safety reasons. Pangalawa, um, nakaka-less ng space sa kalsada. Motor, syempre, ang pangatlong pros din ng pag-lane filtering ng motor, kung malilate ka na sa traffic, mas mabilis ka makakapunta sa destination mo. Mas maaga. Mas lessen yung hours mo na bumiyahe ka compared sa mga nakasasakyan. Sa sasakyan, bihira lang naman makasigit. Not like sa motor. Kahit may maliit na espasyo, talaga makakasigit yan mga yan. Minsan ako may mga times na hindi rin naman ako sumisingit eh. Pero ano, kung naka-window position, like kapag nag-sudden stop, kaya ko makaiiwas. Or hindi ako masasandwich sa likod ko. Yan. Tapos isa pa nakikita ko nagiging cons ng
Marami pang pros eh. Pero yun lang yung naalala kong pros sa pagbumotor ko. Yun yung mga napapansin ko, mga possible na or mga pros na nakikita ko. Lahat ng pros, lahat ng ginagawa, may cons din. Ang cons niya is, katulad na sabi ko, safety rin. Safety issues din, especially sa mga taong walang masyadong awareness sa daan. Mapamotor o mas masasakyan. Sa sasakyan may tendency na ma-sideswipe ka kung di ka mapapansin. Sa motor naman may tendency na magkasalubong at magkasalpukan. Same din sa truck. Kumbaga pinaka magandang term ko na lang siguro, visibility issues pagdating sa pagsingit or pag lane filtering. Then, yun isa pang nakikita kong cons or disadvantage na pag-lane filtering, nagiging cause ng road rage. Lalo sa mga sasakyan na masyadong mainit sa motor, gusto nila palagi is nakapila ang motor, di dapat nakakasigit. So syempre kapag di mo napagbigay yung mga sasakyan, baka mamay sideswipe ka na lang yan. Or pag nasagi mo yung side mirror nila, i-costa ka ng road rage. Diba? Ang isa pang nakikita kong cons bukod sa road rage at saka visibility issues ay yung may instances na papunta ka sa ibang lugar minsan hindi mo paroroonan. Tulad na lang dito sa Roas Boulevard, marami rin kasi talaga nagmamotor na gusto makapunta ng Parañaque. Instead na pumila sa kaliwa, nag-filtering sila sa pinakakanan, then saka sila kakaliwa. So nagiging cause din ng accident. Then higit sa lahat na misdirection ka. Hindi masahaba pa yung ano mo. May consent pros. O masasabi ko na lang, mas magiging ibabaw pa rin talaga yung safety nyo. Safety mo. Safety na nagbumotor. Para sa akin, kung gagawa ka lang ng violation, diba? Dalawa lang naman kasi choice mo yan eh. Madidisgrasya ka. Tama ginagawa mo o mali yung ginagawa mo pero safe ka naman. Diba? Tigilan na natin yung lane filtering. Tingin ko napaka-imposible yan. Kasi napakarami na rin motor sa Pilipinas. Siguro ang solusyon ko lang dyan, kung ako panay ako post sa Viso related sa mga reklamo, ganyan, wag ka na lang mag-drive. Yun lang yung pinaka-suggestion ko sa'yo. Pinaka-best suggestion ko. Kasi kung lagi nag-a-adjust sa lahat, yung motor lagi nag-a-adjust, and panay reklamo kasi ayaw mo mag-adjust, gusto mo yung nasa tama ka. Hayaan mo yung LTO, ganyan siya ng gobyerno yung mag-punish
May ahensya ng gobyerno yung mag-punish, hindi tayo. Kala mo sa sarili mo na kahit ako, dahil naranasan ko na ma-disgrasya eh. Naranasan ko na ma-disgrasya una sa lahat dahil sa mga tamang ginawa ko sa daan eh. Yung pa yung kinadisgrasya ko. Umovertake ako ng kaliwa. Nadisgrasya ako. Pumila ako nang hindi naka-tailgate. Nadisgrasya ako. Diba? So, pili ka na lang kung ano yung mas kakasafe mo. Hayaan mo yung sabihin nila. Ako, kahit ako, hayaan ko lang yung sabihin nila kung ano, ganun eh. Gusto ko safety eh. Safety ko na lang iisipin ko. Kung mas safe pag-filtering, ako kasi magja-judge sa sarili ko eh. Siyempre, bawal yung sobra. Moderate lang. Prioritize yung parang yung safety nyo. Mamaya kasi kakasingit nyo eh. Hindi naman pala kayo kasya eh. Hindi na sandwich kayo ng sasakyan o kaya truck. Lagi one steps ahead. Eh, pangalawa, kung nakasaging ka ng side mirror, kaya nakagasgas ka ng sasakyan, take responsibility. Kung need mo magbayad, kung pinagbayad ka, bayaran mo. Pero kung nadaan sa sorry, okay lang din, diba? Pero next time, dapat ingat. Yun. Oo, kasi may mga times naman kasi nasasagi side mirror ko eh. Eh yun nga, since na nagda-drive din man ako ng 4 wheels, then nagda-drive din ako ng 2 wheels, minsan inayaan ko na lang. Hindi naman dahil sa gumagawa ko ng ganun. Ano lang, hindi naman masyado nakaka-apekto eh. Kasi noon ako kasi magpakumbaba. Pero pag alam kong ano ka, arrogante ka, ay doon ka napapatulan. Diba? Kung pagbaba pa lang eh, init ng ulo, eh talagang mapapakitaan ka ng init ng ulo. Padaan. Na kaya laging iwasan ng road rage. Higa ka muna ng malalim. Pagpakumbaba. Pero best way. Arante ko kasi talaga one of the reasons. Pasingit. Konti lang. Kasing 1/4 lang. Pasigit kami mga 1/4.